Isang tanong, parating ka bang nakararanas ng pagka-empacho? Yung parang laging bloated ang pakiramdam lalo kung mapaparami ng pagkain. Nako, baka makatulong itong share ko sa iyo. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Kain dito, kain doon. Ayon nga sa isang pag-aaral, 67% ng mga Pinoy ay hindi pihikan sa pagkain. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit marami sa atin nakakaramdam ng bloatedness, pananakit ng tiyan at pagka-empacho. Isama pa rin natin ang heartburn o acid reflux. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Mayroon po pwedeng makatulong dyan, digestive enzymes. Tanong nyo siguro, ano yun? Ito na, papaliwanag ko. By the term enzymes, mga protina yan na ginagamit ng katawan natin para makatulong sa pagdadigest o pagtunaw ng ating mga kinakain. O di ba? Kapag kumakain tayo, hindi naman po pwedeng yung isinubo mo, digested na agad. Yung mga enzymes, tumutulong yan para tagpasin yung kinain natin to smaller forms para mas ma-absorb ng katawan natin yan. Mga examples niyan ay yung amylase, protease at lipase. Naturally occurring po yan. Yung amylase, nasa bibig at nasa pancreas, nakakatulong sa pagbe-breakdown ng carbohydrates. Yung protease, nakakatulong sa pagbe-breakdown ng protein. Yung lipase, nakatutulong yan sa pagbe-breakdown ng fat. Kapag nagkukulang kasi tayo niyan, minsan kinakailangan nating isupport, lalo na kung nagkakaroon kayo ng mga sintomas tulad ng stomach cramps, bloating, pagtatae, gas pains, oily stools, or even unexplained weight loss. Baka insufficiency o kakulangan na sa digestive enzymes ang dahilan kaya kayo nagkakaganyan, kaya best pa rin na magpatingin kayo sa doktor. Isama pa natin na baka nagkukulang na rin kayo ng mga cofactors sa metabolism katulad ng vitamin B complex mula sa vitamin B1, B2, B6, and B12. Lahat ng yan po pwede namang makuha in capsule form. Merong mga magkakasama na digestive enzymes at vitamin B complex. Pero syempre, mahalaga pa rin at dapat pa rin kayong kumakain ng tama. At dapat active pa rin ang ating mga lifestyle. Dapat nag-eehersisyo kayo para hindi stagnant ang katawan at nagdudus ng timbang. Tigilan nyo na rin ang mga bisyo kasi wala nga namang mabuting may dudulot yan sa mga buhay ninyo. Matulog din kayo ng sapat na oras at sana ngayong gabi may mga minamahal kayong kapiling. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna. Dahil ang sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko lang namang mangyari ay maging healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!